Aralan, test of forgiveness. Sabi mo ngayon sa katabi, test of forgiveness. Test of forgiveness. Meron po ba tayo neto? Parang di sila naka-amen. O ako nga po, hindi rin ako maka-amen. Pero kailangan natin sumunod sa Lord. Amen po? Amen. Sabi dyan, test of forgiveness. Sabi po dyan, one of the hardest things to do here on earth is to forgive. Sabi po dyan. Ang hirap po talaga magpatawad. Tama po ba? Amen. Lahat sila parang may kagalit. Diba? Ang hirap po talaga magpatawad kasi yung parang sobrang nasaktan ka, yung kapag sobrang sakit, sobrang pait, yung naranasan mo, kumbaga lalo na yung gumawa sa'yo, yung malapit pa sa puso mo, di ba napakasakit yun? Amen. Kaya alam niyo po, siguro sabi ng Lord, test or forgiveness, tinitest yung forgiveness natin. Amen? Amen. Na-test na po ba ng Lord ang forgiveness nyo? Amen. Ano po yung response nyo? Po, ang hirap, di ba? Hirap. Di ba po? Ang hirap magpatawad, lalo na yung malapit sa puso mo yung nakagawa sa'yo, yung sobrang sakit, sobrang pait na dinanas mo sa kanya, kung ano yung ginawa niya, sobrang sakit yung ginawa niya sa puso mo. Ang hirap magpatawad. Amen? Pero alam niyo po, doon po sa Biblia, yung isang disciple po ni Jesus, nagtanong ang disciple ni Jesus, nagtanong si Peter sa kanya, sabi niya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang nagkasala sa akin? Nabasa niyo po yun? Doon sabi po sa Matthew chapter 18 verse 22, sabi niya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin yung nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sabi ng Lord, hindi. 70 beses. Kaya sabi doon, kung 70 times 7 equals 490. Amen? Sabi ng Lord doon, hindi lang ika-7 beses, kundi 70. 70 times 7 equals 490. Ibig sabihin, ang dami yun, dapat hindi lang 490. Pag ikaw ay naglilingkod sa Lord, mananatili ang forgiveness mo sa puso mo. Amen? Amen? Hindi lang 490. Huwag mo na itatimes. Kasi kung itatimes mo ng 7 beses ang 490, marami talaga. Akala lang kasi ng iba, 490 lang po ang pagpapatawad. Hindi po. Ika-7 beses mo siyang i-times sa 490, mas marami pa po talaga. Amen? Ang tanong po dito, willing po ba tayo mag-obey sa Lord? Amen! Kasi ako, muntik na akong di marunong mag-obey dahil sa forgiveness na ito, pero kailangan. Ang tanong po ng Lord sa gabing ito, willing po ba tayo mag-obey sa Panginoon? Amen! Kumbaga, kung i-imagine po natin, marami kang galit sa mundo. Kung ultimo yung dumadaan sa daanan, dumadaan sa kanto na pusa, sinisipa mo dahil sa tindi ng galit mo sa mundo. Amen? Amen po? Kasi diba, ang hirap talaga, pero kailangan. Parang may sinipa na kayong pusa sa kalsada, lahat kayo tumawa. Yung tindi ng galit mo talaga sa mundo, na kahit naglalakad lang yung pusa na kasalubong mo, sinipa mo. Dahil sa tindi ng galit, parang lahat kayo nagsinipa. Amen? Kung i-imagine po natin, if you have 80% na nakatuon dyan o nakapondo dyan sa puso po natin, yung galit, how many percent para kailangan ka sumabog? 80% na nakatuon dyan o nakapondo dyan na puro sama ng loob at puro galit sa puso mo. Ilang percent para lang sumabog ka? 20%. I-imagine nyo po, 20% sa 80%. 20% kaya yung tititigan ka lang, di ba? Ngayon po, kung manonood tayo ng mga TV, naninibago po kayo sa akin, di ako masiglan, no? Hindi kasi seryoso po yung usapan natin. Kaya kailangan hindi puro sigaw, kundi kailangan maitatak talaga sa puso natin. Amen? Amen? Kumbaga 20% para sumabog ka. Kaya nga, di ba kung titignan po natin yung mga palabas, yung mga balita, nagkatitigan lang, nagsaksakan na. Kaya di ba puro patayan ngayon sa mundo kasi bakit? Kasi wala yung forgiveness. Kaya puro patayan na nangyayari sa mundo natin, puro kasamaan, puro kaguluhan, kasi wala yung forgiveness sa puso. Amen? Imagine nyo, 20% para sumabog ka. I-imagine nyo po yun, 20% lang.
para tayo sumabog. If you do not forgive, you get angry. Masakit pagbintangan. Totoo po. Naranasan ko po yan. Pagbintangan ako ng isang bagay na hindi ko ginawa, napakasakit. Tagang tinanim ko yan sa sarili ko talaga. Pero yung nakilala ko ang Diyos, tinanggal ko po yun. Masakit maliitin. Masakit alipustahin. Tama po? Meron po ba bawat isa sa atin yan? Masakit ang maaghawan. Dapat gadget lang yan pero nilagay ko mahal. Totoo po yun, di ba? Dapat gadget lang talaga yan eh. Pero nailagay ko dyan, bakit nailagay ko ba yung mahal? Masakit naman po talaga maaghawan ng mahal sa buhay. Amen? Amen? Dapat talaga gadget lang yan. Ewan ko bakit nilagay ko yung mahal. Diba? Masakit po kasi yun po talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Reality po, di ba? Yan po talaga yung nangyayari sa buhay po ng mga tao po ngayon. Masakit talaga, lalo na kung aagawin ng mahal mo sa buhay. Amen po? Amen? Dapat gadget lang yan, pero siguro, minsan masakit naman po pag naagawan ka ng gadget, yung inisnatch yung cellphone mo kasi hulugan pa, napakasakit talaga. Amen? Di ba? Isipin mo, kinuha mo siya ng 9 months. Tapos na-snatch lang dyan sa kalsada, napakasakit talaga. Amen? Napakasakit talaga. Look, parang, bakit na-snatch pa yun? Isang buwan pa lang yung hinuhulog ko. 8 months pa yung hinuhulog ko. Napakasakit po talaga. Amen? Masakit ma-insulto. Wala, hindi na ilagay. Masakit ma-insulto. Totoo po? Totoo po yun. Kaya sabi nga po dito sa Miriam, ayan, ayun pala. Yan. Sabi po sa Miriam, forgiveness. Sabi po sa Merriam-Webster Dictionary, is to give up resentment of claim to requital for forgive an insult, or to grant relief from payment of, forgive a debt to cease to feel resentment against an offender. Parang hirap akong magsalita. Amen? Yan. Sabi po sa Lucas, chapter 7, verse 3 to 5, yung binasa po natin, kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ngayon kapatid, kung alam mo na meron kang unforgiveness sa puso mo, sabihin mo lagi sa Lord, Lord, dagdagan mo pa ang pananampalataya ko sa iyo. Lord, i-increase mo yung faith ko. Increase mo yung pananampalataya ko sa iyo. Anong amen? Sabi ko, sabihin nyo. Amen? Kasi kailangan po natin yan. Pag alam mo na wala kang forgiveness sa puso mo, sabihin mo, Lord, increase mo ang pananampalataya ko. Lord, increase mo ang pananampalataya ko. Kailangan po natin yan. Amen. Increase. Amen? Kasi sabi nga po, di ba, kung ilang beses pumunta sa'yo ang kapatid mo at humingi ng sorry, i-increase mo yung faith mo. Amen. Kasi kailangan yun. Kasi kung maikli yung faith mo, maikli yung pananampalataya mo, sa 7 beses niyang paglapit sa'yo, baka hindi mo pa napatawad yung kapatid mo. Kaya kailangan natin, faith. Amen. Increase yung faith. I-increase yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi bakit po? Kasi totoo po mga kapatid na aminin man natin, kahit tayo Kristiyano, hindi ka talaga malaya sa mga bagay na to. Amen? Na kahit Kristiyano ka, hindi ka makalaya sa mga bagay na ganitong kalagayan. 'Di ba? Kahit Kristiyano ka, sabi ko nga po, sumasama yung loob natin, nagagalit tayo. Amen po? Amen. Hindi tayo makalaya sa bagay niyan kahit Kristiyano tayo. Kaya kailangan natin increase faith. Kailangan natin yung talagang palaguin ng Diyos yung pananampalataya natin. Ang tanong ko po, ngayong gabing ito, ikaw ngayon nandito ngayon, kinakausap ka ng Lord. Amen? Amen. Siguro makikita nyo palang, siguro yung intro pa lang natin kanina, may pinaalala na ang Lord sa'yo. Amen? Ngayong gabing ito, nandiyan ka sa kinuupuan mo, kinakausap ka ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Kasi,
intro pa lang natin, alam ko may pinaalala na ang Lord sa iyo. Alam ko meron ng parang ting na gumanon sa isip mo. Yung sinabi pa lang test of forgiveness, meron talagang ting ting ting. Marami. Amen po. Kaya sa gabing ito, kapatid, kinakausap ka ng ating Panginoong Hesus. Amen po. May pinapaalala ang Diyos po sa atin sa gabing ito. Kasi bakit po? Kasi totoo lang po nangyayari po talaga, reality talk lang po tayo talaga sa buhay po natin. Kasi minsan po, di ba, pag puro sama ka ng loob at puro galit ka, di ba yung parang makita mo lang yung mukha ng kinaaasaran mo, kinaiinisan mo, di ba nasisira yung araw mo? Amen po. Ba't lahat kayo nakangiti? Ba't parang lahat kayo tinamaan? Amen? Di ba po? Totoo lang, reality talk lang po talaga. Di ba po, nangyayari po yan sa atin? Kahit Kristiyano tayo, pag meron kang kinaaasaran sa sarili mo at kinaasaran mo ang taong ito, makita mo lang yung mukha mo, asar ka na talaga. Sira na talaga yung araw mo. Amen? Amen. Amen po? Amen. Pero alam nyo kapatid, kailangan forgive. Hindi pwedeng unforgiveness, dapat forgive. Amen? Minsan pa nga ganito, ang reality talk lang po tayo kasi totoo po talaga. Minsan ngayon marinig mo pa yung kinaasaran mo, ang lakas ng tawa, sisibihin mo pa sa kanya, nakakatawa pa tong taong to. Nakuha niya pang tumawa, nakuha niya pang magsaya, sira ang araw mo. Amen? Yung marinig mo nga lang yung pangalan niya, sirang-sira na yung araw mo. Lahat kayo naka-experience niyan? Hi, Lord! Hindi lang pa ako ang kinausap mo, Lord. Totoo lang po, ayaw ko po talaga i-preach talaga to kasi hindi ko po talaga kaya kasi alam kong meron po ako neto. Amen? Marami palang kinatagpuan, Lord. Taas nga po ang kamay, ang mga kinausap ng Lord sa gabing ito. Glory to God. Hallelujah, Lord Jesus. Totoo po yun, di ba? Yung marinig mo lang yung malakas niyang, asar ka na, talo ka na. Amen? Pero sabi ng Lord, forgive. Amen. Amen? Amen. Forgive. Kasi bakit po? So parang control niya yung kaligayahan mo. Pag nasira yung araw mo dahil nakita mo lang yung mukha niya, dahil narinig mo lang yung napakalakas ng halakak niya, nasira yung araw mo, hindi mo ba alam, control niya ang kaligayahan mo. Amen. Amen? Amen. Papayag ka ba nyon? Papayag ka ba? Dahil sinira niyo yung araw mo, hindi ka na masaya, wala ka ng kagalakan, papayag ka, control ka ng taong yun? Anong dapat gawin? Ano po? Unforgive? Forgive. Amen po? Totoo po yun. Kasi dapat huwag kang papayag na kontrolin ka ng taong ito. Huwag kang papayag na kontrolin ka para tanggalin ang kaligayahan mo at kagalakan mo dahil asar ka lang sa taong ito. Kailangan forgive. Forgive. Amen? Hindi mo na nga kailangan sabihin sa katabi mo uy, nagpapatawad ako. Hindi na kailangan. Amen? Kasi kailangan, let us forgive. Mag-move on ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, move on na kapatid. Move on. Let us forgive. Nag-forgive po ba? Parang may mga nagbubulungan. Parang may nagbubulungan. Nag-forgive po ba? Kaya alam mo ako po, sa gabing ito, kung sino man po yung nalagyan ko ng sama ng loob at galit, ako po yung mihingi ng tawad po sa inyo. Kasi ayoko rin pong makulong sa ganitong kalagayan. Gusto kong makalaya. Kaya kung meron man po akong nabigyan ng galit, sama ng loob, o ng pagsaltaan ko ng di maganda, ako po yung humihingi ng tawad po sa inyo. Patawarin niyo po ako at parang awan niyo na, tanggapin niyo na po yung pagpapatawad ko. Nagmakaawan, no? Hindi po, seryoso po, humingi po ako ng tawad. Kasi tao lang po ako, hindi po ako perfecto. At nagkakasala din po ako. Kaya kung sino man po yung, alam niyo na, kung sino man po yung may galit sa akin, humingi ako ng tawad. Amen? Kasabi po sa Mateo chapter 6, verse 14 to 15, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit.
dito pa lang sapul na tayo. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ng inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong kasalanan. Kaya sabi ko, Lord, nagpapatawad na po ako sa lahat na nakasakit sa akin, sa lahat na naglagay ng galit sa aking puso, sa lahat, Lord, na sama ng loob na naglagay sa puso ko, Lord, pinapatawad ko na po sila, sabi ko sa Panginoon. Kasi, Lord, gusto ko patawarin mo ako, Lord. Kasi sabi po dito malinaw pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Nagpapatawad na po ba ang bawat isa? Taas po ang kamay na marunong magpatawad. Parang meron akong hindi Ulitin ko. Taas po ang kamay na marunong magpatawad. Amen. Thank you, Lord. Kasi walang anak ng Kristiyano na hindi marunong magpatawad. Amen? Kasi bakit po? Kasi pagdating po ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, lahat ng sinuko po natin sa Panginoon, pananagutan po natin yan sa Kanya. Amen po? Kaya lahat ang may galit, pabunot mo na yan. Amen? Sino po may mga galit sa puso? Ayan na, patay na, wala nang umaamin. Sino may sama ng loob? Sino may galit sa puso? At parang alam niyo po, sabi po dito, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, lahat ng hindi natin sinuko sa Panginoon, pananagutan natin sa Kanya. Kaya ang tanong, sino po ang may sama ng loob at galit sa puso sa gabing ito? Praise God. Salamat, Lord, sa mga kamay na yan. Makakalaya po kami, Panginoong Hesus. Amen? Kasi sabi po dyan, lahat daw po ng hindi natin sinuko sa ating Panginoong Hesus, pananagutan natin. Kaya sabi nga po, di ba, lahat ng merong galit sa puso, pabunot mo na yan, kapatid. Pabunot mo na yan sa ating Panginoong Hesus ngayon. Amen? Amen. Handa ka bang ipabunot anumang meron sa puso mo? Amen. Pabunot niyo po sa ating Panginoong Hesus. Gesture faith. Amen? Pabunot niyo po. Anumang meron sa puso mo, anumang merong galit sa sama ng loob, pabunot mo na ngayon, kapatid, sa gabing ito. Sabi ko, pabunot. Amen. Lahat nakatulala. Gesture your faith. Gawin niyo po. Pabunot niyo po. Pabunot niyo po sa Panginoong Hesus anumang merong galit. Kasi alam niyo po, ako po ganito po Alam niyo po, bago po ako tumayo, pasok po ako sa CR. Pero wala akong ginagawang masama sa CR. Pasok po ako. Sabi ko, Lord, bago ako tumayo, Lord, bunutin mo lahat. Lord, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, in the blood of Jesus, Lord, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit, bunutin mo yan, Lord, sa pangalan mo. Alam niyo po, ginagawa ko po sa loob ng Sir, Lord, bunutin mo, Jesus' name. Dinudurog kita sa sama ng loob, in Jesus' name. Naghaganyan po ako sa CR. Alam niyo po, doon ako nakakuha ng lakas. Doon ko napil na, Lord, pag nagpatawad ka pala, Lord, patatawarin mo rin kami. Amen. Amen po. Kaya sa gabing ito, kung meron ka mang meron sa puso mo, galit at sama, pabunot mo na yan sa gabing ito. Bakit po? Para paglabas mo mamaya sa church na ito, malaya ka na sa sama ng loob. Malaya ka na malaya na ang pakiramdam mo. Higit sa lahat, malaya ka na. May kagalakan ka na. Amen? Masarap makalahaya. Amen? Bunutin niyo nga po. Kung sino may sama ng loob at galit, bunutin niyo po yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. In the blood of Jesus. Sige po, wag po kayong mahihiya. Kasi alam niyo po yung ginagawa natin yan yung inaapakan natin yung gawa ng dyablo. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ma-pride po tayo. Amen? Amen. Pabunot niyo po. 1, 2, 3. In the blood of Jesus. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, pinabubunot namin lahat ng may galit sa puso, lahat ng sama ng loob sa pangalan mo, Lord. In the name of Jesus. In the blood of Jesus. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Sa pangalan mo, Lord, malaya na kami. Malaya na kami, Lord. Malaya na kami sa galit. Malaya na kami sa sama ng loob. Sa pangalan mo, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus.
masarap na makalaya? Amen. Papayag ka ba habang buhay kang nakakulong sa bagay na yan? Papayag ka ba habang buhay kang nakakulong sa sama ng loob at sa galit na yan para hadlangan kung ano ang plano ng Diyos sa iyo? Kapatid, napakahalaga na ipinapakas out natin sa Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi hindi naman po yung bagay na meron sa buhay natin kundi yung espiritu. Yung bad spirit na nandadaya sa atin. Kaya kailangan pabunot po natin yan. Amen po? Amen. Sa gabing ito, kumbaga, meron po tayong test. Yan. Kung sa school may test din po tayo dito. Sa bawat babanggitin ko po, sa isip nyo na lang, o sarili nyo na lang, ang isasagot nyo lang naman po, yes or no. Kailangan, hindi mo na kailangan sabihin sa katabi mo, ay yes, meron ako niyan. Ay, wala ako niyan. Hindi mo na kailangan sabihin sa katabi mo. Ngayon, meron tayong test. Sabi po dito, forgiveness test. Sabi po sa number 1, think of a time when you are hurt by another person. Sino ba yung nakasakit sa akin? Sino ba yung nakagawa ng hindi maganda sa akin? Yes or no? Ikaw na lang makakasagot niyan. Hindi mo na kailangan parinig sa katabi mo. Number 2, is there a memory you can forget no matter how hard you try? Meron bang mga mapait o masakit na mga alaala na hindi mo malilimutan? O yung parang na kahit anong sikap mong gawin, na parang kahit anong sikap mong gawin upang ito ay malimutan, hindi mo pa rin makalimutan. Yes or no? Ikaw lang makakasagot niyan. Number 3, does not memory stir up anger or pain you thought you left behind? Kapag sabi po dito, kapag naaalala mo yung pain, naaalala mo yung pait na ginawa sa'yo, ginawa sa'yo na nakasakit sa'yo sa buhay mo, yung parang umuulit lang yung galit. Yung kumbaga parang akala mo ngayon lang nangyari. Yung parang akala mo kanina lang nangyari. Meron po ba tayo nito? Yes or no lang po. Number 4 po. Do you enjoy paying people back when they offered you? Gusto mo bang gantihan ang mga taong nagdudulot sa iyo ng sama ng loob? Yes or no? Ikaw lang ang sasagot niyan sa sarili mo. Kasi tingnan nyo po, gusto ba natin na gantihan yung nakasakit sa atin? Gusto ba natin na gawan din siya ng hindi maganda? Kasi totoo lang po, tinitest lang naman po Lord yung forgiveness natin Number 5, do you find yourself having a hard time being close to that person or to other who remind you of him, of her? Yung parang sinasabi mo na ayaw mo nang makipag-close. Yung parang sinasabi mo na, Pastor, ayoko nang makipag-close. Pastor, pinatawad ko naman siya. Pero Pastor, ayoko siyang makasama sa team. Tama po? Di ba parang Lord, pinatawad ko naman siya. Pastor, pinatawad ko na siya. Pero ayoko na siyang maging close. Pero ayoko na siyang kasama sa team, Pastor. Pero pinatawad ko na siya. Ikaw lang ang sasagot niyan, yes or no. Number 6, is there someone you have avoided because he or she make you so angry inside? Mayroon bang mga tao na ayaw mong kausapin? Baka sa gabing ito, katabi mo dyan, baka ayaw mong kausapin. Diba? Yung parang kumbaga parang sa gabing ito, ayaw mong kausapin, o yung ayaw mong makita, o ayaw mong makasama, dahil sa tuwing makikita mo sila, naiinis ka at nasisira ang panahon mo, ang oras mo, ang kagalakan mo, yung araw mo. Yes or no lang ang isasagot mo. Do you still personally feel threatened by the person offense? Natithreaten ka ba? Number 8. Walang 8. Ito na lang po. Do you relive that experience and feel the emotion all over again? Yung parang kailan lang nangyari? Yes or no lang ang isasagot po dyan. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Forgiveness is matter of obedience. Amen? Sabi po, obedience is better than sacrifice. Forgiveness is a matter of obedience. Church, may nasagot ka ba sa 8 na yon? May nasagot ka bang yes sa 8 na yon? May nasagot po kayo. Alam niyo po,
Impa kahit isa lang naman po yung masagot natin ng yes. Alam niyo po ba, ibig sabihin, naging tapat tayo sa Lord. Ibig sabihin, naging tapat ka sa Panginoon kasi sinasabi mo sa yes, Lord, meron ako niyan, Lord. Yes, Lord, meron ako niyan, Lord. Yes, Lord, etong number to, Lord, meron ako niyan. Pero alam niyo po, kahit isa doon sa 8 na yon at inamin mo sa Lord, Lord, yes, meron ako niyan. Alam niyo po ba, naging tapat na tayo sa Lord nyon. Bakit po? Kasi pag kahit isa doon, inamin mo at nag-yes ka, kahit isa doon, at hindi mo lahat nino at meron kang yes doon, alam niyo po ba, wala ka ng issue sa unforgiveness. Kahit isa sa 8 na yon na sinabi mo, yes, Lord, meron ako niyan. Alam niyo po ba, kasi tinitest lang naman ng Lord ang puso natin eh. Tinitest ng Lord yung forgiveness natin. Kaya kahit isa na yon, naging tapat ka pa rin sa Panginoon. Bakit po? Natutunan mong umamin sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi po doon, wala ka ng issue, wala nang usapin pagdating sa unforgiveness. Bakit po? Kasi nakita ng Lord, nag-yes ka. Ibig sabihin, naramdaman at nakita ng Lord na gusto mong magpatawad. Amen? Kaya nga po dito sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa mga pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit na hahing taba ng tupa, sabi po dito. To po yun. Kasi di ba po si Saul po, di ba? Sinabi po di ba ni Yahweh sa kanya, lipulin niya lahat, patayin niya lahat, wala siyang ititira. Maging bata o bata man hanggang matanda, maging sa kanilang mga hayop. Di ba po sabi po, ang utos po ni Yahweh kay Saul ay patayin niya. Pero dahil ito po si Saul, ano yung ginawa niya? Nagtira po siya kasi bakit? Gusto niya, ay maganda to, napakataba neto, ihahandog ko to kay Yahweh. Pero nagustuhan po ba ni Yahweh yung paghahandog niya? Hindi po, di ba? Kasi ano po utos sa kanya ni Yahweh? Patayin lahat. Pero ito si Saul, hindi niya pinatay. Ibig sabihin niyan, mas higit pa na kailangan ng Lord yung pagsunod natin. Hindi sa paghahandog. Walang silbi ang paghahandog na yan kung tayo po ay hindi marunong sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, nag-yes ka doon sa 8 na yon. Ibig sabihin, nakikita ng Lord na marunong na tayong sumunod. Amen. Amen? Kahit isa, naramdaman at nakita ng Lord, itong anak ko nag-yes, marunong pa rin sumunod. Kahit isa, meron pa rin siyang sinusunod. Kasi napakahirap kung totally sa 8 na yon, wala tayo. Ibig sabihin, di tayo marunong sumunod sa Lord. Amen? Kaya sabi po sa 1 Samuel, di ba, mas higit daw po ang pagsunod kaysa sa paghain ng taba ng tupa. Amen? Kahit anong paghahandog natin, kahit mag-text ka ng 1 million, kung hindi ka marunong sumunod sa Lord, walang silbi po yun. Kailangan ang gusto ng Lord, marunong tayong sumunod. Kasi pag marunong kang sumunod, dun mo mararanasan at dun mo maibibigay ang forgiveness na meron sa puso mo. Amen? Mahalaga ang pagsunod. Ngayon, balik po tayo sa ating pag-aaralan. 3 kinds of forgiveness. Number 1 po, blind forgiveness. Kasi minsan, sinasabi nga natin, nagpatawad na ako, pinatawad ko na siya. Pero ito, blind forgiveness. Yung bulag na pagpapatawad. Di ba yung sinabi mo, ay, pinatawad ko na siya. Wala na yun, pinatawad ka siya, pero sa totoo lang sa puso mo meron, kapatid. This is to deny that anything significant had happened to put aside whatever pain it has caused us, sabi po dito. Yung pilit mong kinakalimutan, yung pilit mong kinakalimutan yung merong pain sa puso mo, yung parang gusto mo nang inalis mo na yung parang ramdam ng puso mo doon, pero kapag mag-iisa ka na lang, bumabalik sa puso mo. Bumabalik sa isipan mo. Yan yung tinatawag na blind forgiveness. Amen? Yung parang sinabi mo, ay pilit ko nang kinakalimutan yan eh. Tinatanggal ko na yung galit. Ayoko na yan eh. Ayoko na yan. Inaalis ko na yung damdamin ko dyan sa puso ko na yan. Dyan sa galit na yan. Ayoko na yan. Pilit ko na siyang kinakalimutan. Pero take note, pag mag-isa ka na, nakahiga ka na sa iyong higaan, hindi mo ba alam, bumabalik ulit yan. Yan yung merong blind forgiveness. Bumabalik sa kaisipan mo ulit yung galit. Nararamdaman mo ulit, inis ka na naman. Nararamdaman mo na naman yung bagay na yun. Yan yung may blind forgiveness.
You cannot handle the full reality of what had happened. Sabi po dito, only show that you are telling the words that the Lord cannot have adequate resources to help you handle it. Yung parang sinasabi mo, Lord, hindi mo naman kaya yan eh. Lord, hindi mo kaya, diyan ka lang, Lord. Kung ako nga hindi ko kaya, ikaw pa kaya, Lord, kaya mo yan? Yung parang ganun yung sinasabi natin. Yung parang, kung ako nga, Lord, di ko kaya eh. Ikaw pa kaya, Lord? Yun po yung merong blind forgiveness. You are telling the world and yourself that you even need to help God to help Him out by attempting to push the pain out of your mind. Yung parang ayaw mong alisin yung pain. Yung parang ayaw mo baklas yung pain sa puso mo. Yung parang ayaw mo na siyang kasama. Yung parang ayaw mo na siyang kasama sa team. Yung parang, Pastor, ayoko nang kasama sa evangelization yan. Pastor, ayoko nang kasama sa gawain yan. Pastor, ayoko na kami yung magkasama sa team. No, kapatid, blind forgiveness po yun. Amen po? Amen? Yung parang pag may nagtanong sa'yo, sasabihin mo, pinatawad ko naman siya. Wala yun. Amen? Yung parang kapag dumating sa'yo yung ginawa, yung parang naalala mo ulit yung ginawa niya sa'yo, parang yun, nandun pa rin yung galit. Yung parang sinasabi mo na, pinatawad ko naman siya. Okay na. Kunyari, lumapit sa'yo, sister, patawarin mo na ako. Ay, hindi, okay lang yun, wala yun. Pero, totoo lang, meron pa sa puso, blind forgiveness. Amen? Sabi po dito, that's blind forgiveness po. Sabi po, that's blind forgiveness. Kumbaga, blind forgiveness po sa mga bagay na ginagawa po natin yung bagay na yon. Kasi ayaw mong alisin yung pain, ayaw mong alisin yung parang yung sama ng loob mo sa nakaasaran mo, yung parang sinasabi mo, ayoko na siyang makasama sa team, ayoko na siyang makasama sa evangelization, ayoko na siyang makasama sa grupo. No, kapatid, blind forgiveness po yun. Yan yung blind forgiveness. Kumbaga, pati sa worship team, sinasabi mo, ayoko na siyang kasama. Maging sa evangelization, ayoko na siyang kasama. Pastor, wag na yung kasama ko. Pastor, ayoko na siyang kasama, Pastor. Blind forgiveness. Mga kapatid, kung meron kang ganyang attitude, wag mong sirain yung team. Amen? Mga kapatid, kung meron kang ganyang attitude, wag mong sisirain yung team. Humingi ka sa Panginoon, Lord, turuan mo akong magpatawad. Lord, turuan mo akong magpatawad. Kasi alam niyo po, pag meron tayong ganong blind forgiveness, hindi talaga magiging maayos yung team. Hindi talaga magiging maayos ang samahan. Hindi talaga magiging maayos yung puso natin. Kasi blind forgiveness. Amen? Kaya kailangan, huwag mo sisibihin, okay na, pinatawad na kita, pero ayaw kitang makasama. Blind forgiveness. Kaya kapatid, kung bawat isa sa atin ay merong gantong attitude, huwag natin sirain yung team. Bagkus, humingi tayo ng marunong magpatawad para mawala yung blind forgiveness na yan. Amen? Kumbaga, halimbawa po, di ba, sa mag-asawa, yan, maraming makaka-relate. Sa mag-asawa, di ba, minsan, sa mag-asawa po, hindi pinag-uusapan yung mga bagay na kinakasama ng loob nila, yung pinagtatalo na. Pero alam niyo po, kinikim-kim. Sino po yun? Diba? Yung parang hindi mo na siya kinakausap, pero hindi nyo pinag-uusapan at di nyo inaayos, pero kinikim-kim. Amen? Kumbaga sa isang magulang, ang magulang sa anak, kumbaga yung anak sa magulang, hindi nagkikibuhan. Amen? Yung parang nasa isang bahay lang sila, pero parang hindi sila magkakilala at hindi sila nagkikita. Kumbaga parang nagkasalubong sila ng anak niya at yung magulang niya. Pag nakita sila, parang hindi sila magkakilala. Blind forgiveness. Amen? Dapat po, sa ating buhay po bilang Kristiyano, dapat hindi tayo nagkakaroon ng blind forgiveness. Amen? Kasi kahit isang bahay lang yan, dapat nagkikita kayo at nagkikibuan kayo. Pero to alam po, yan po yung nangyayari sa buhay ng isang tao.
Yung anak sa magulang at ang magulang sa anak, hindi nagkikibuan pagdating sa loob ng tahanan. Yung parang hindi sila magkakilala, parang hindi sila nagkikita. Kasi bakit? Merong blind forgiveness. Minsan dito pa meron din. Mga ka-church. Minsan, maging sa ka-churchmate mo, hindi mo pinapansin. Hindi mo siya binabati, dinadaanan mo lang siya, parang hindi kayo magkakilala. Blind forgiveness. Minsan, mga kasama natin sa trabaho, hindi rin natin sila pinapansin, parang hindi kayo magkasama. Blind forgiveness. Minsan, maging mga kapitbahay natin, hindi natin binabati, hindi natin nangingitian, kasi bakit? Blind forgiveness. Maging yung parang, yung kabaliwa, yung parang, ang tawag doon, yung parang, magkabaliwala na parang yung crew, yung parang crew sa restaurant, yung staff, yung parang hindi kayo magkamag-anak, pero nandun pa rin yung bagay na hindi kayo nagkikibuan. Bakit po? May blind forgiveness. Bakit po? Lahat po ng nasa paligid natin, pwede tayo magkaroon ng sama ng loob. Lahat ng nakapaligid po sa atin, pwede tayo mataniman ng galit at sama ng loob. Amen? Sabi ko nga po sa inyo kanina, sa mag-asawa, hindi nagkikibuan, kinikimkim na lang, hindi na pinag-uusapan, maging yung anak sa kanyang nanay, hindi niya kinakausap, maging ang nanay, hindi niya kinakausap ang kanyang kaanak, blind forgiveness, maging sa ka-churchmate mo, hindi mo rin pinapansin kasi asar ka. Minsan maging sa kasama mo sa trabaho, maging kapitbahay mo, hindi mo pinapansin, maging sa mga kasama mong crew o sa staff, o yung parang stranger na yan, na mga bagay na yan, minsan di mo ginagawa kasi bakit? May blind forgiveness. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lahat ng nasa paligid natin, pwede tayong magkaroon ng sama ng loob. Amen po? Lahat po yan. Pwede tayong magkaroon ng sama ng loob. Man can be look good in the outside, but ruin in the inside because of bitterness, anger, and lack power to live with a distance to avoid more pain. Alam niyo po ba yung mga kapatid, na parang andali nating maitago. Amen po? Sabi po diyan, man can be look good in the outside, but ruin in the inside because of bitterness, anger, and lacks power to live with a distance to avoid more pain. Alam po natin yan, mga kapatid, na parang andaling maitago. Di ba parang andaling maitago na ito? Yung parang wala kang nakikita. Yung pwede mong itago yan, maging sa asawa mo, maging sa anak mo, maging sa magulang mo, maging sa katim mo. Kaya-kaya mong itago yan. Pero alam niyo po, hindi natin maitatago sa harapan ng ating Panginoong Hesus anumang merong laman sa ating puso. Amen? Amen. Hindi mo maitatago sa Diyos yan, kapatid. Kahit anong lakas ng pagsigaw mo ng hallelujah! Kahit anong sigaw mo ng lakas na yan, para lang alisin yung meron sa puso mo, kapatid. Alisin yung bigat, alisin yung pain. Kahit sumigaw ka ng napakalakas ng hallelujah! Praise the Lord! Para lang matanggal yung pain, para lang matanggal yung bigat. Mga kapatid, blind forgiveness po yun. Amen? Amen. Yun daw po yung tinatawag na merong blind forgiveness. Kaya ka lang pala nagsasabi ng praise the Lord. Kaya ka lang pala nagsasabi ng hallelujah. Todo sigaw ka hanggang sa mapatiran ng ugat ang lalamunan mo para matanggal mo lang yung pain, para maiwasan mo lang yung sama ng loob, para maiwasan mo lang yung galit, tinatanggal mo lang yung bigat. Yung bigat, alam niyo po ba, kapatid, yung ganong klaseng tao daw po pala ay merong blind forgiveness. Amen? Yun daw po yung mga taong may blind forgiveness. Yung kapag may nag-sorry sa'yo, yung kumbaga, sinabi niya sa'yo, may nag-sorry sa'yo, kumbaga sinabi sa'yo, sorry na, ang isasagot mo, ganito, ay, wala yun. Wala yun, okay lang yun. Totoo po ba? Yung kapag may nag-sorry sa'yo, sasabihin mo, ay, hindi, wala yun, wag mo iisipin yun. Okay lang yun. Yung makikita mo yung walang sincerity, hindi ko po nilalahata.
Kasi alam ko po, tayo po dito, bilang isang anak ng Diyos, pag humingi po tayo ng sorry, nararamdaman po natin yung sincerity na yon. Amen? Pero alam niyo po, totoo lang po, ito naman po yung the most time talaga na nangyayari sa isang buhay ng isang tao. Yung parang may lumapit sa kanya, sorry na, pero hindi mo makita yung sincerity na yun. Hindi ko po nilalahat at hindi ko po kiniklaim na meron dito sa church natin. Amen? Amen po? Kasi alam niyo po, most of the time po, ganun po talaga ang nangyayari. Amen? Yung merong blind forgiveness. Yung pagang never mind. Parang it's nothing but deep inside, merong naiwan na dapat pag-usapan, na dapat liwanagin. Tama po ba? Yung parang sinasabi mo, never mind. Never mind. Yung parang it's nothing. Pero but deep inside, merong naiwan na dapat pag-usapan, na dapat liwanagin. Amen? Amen? Kasi bakit po? Common na nangyayari po yan sa isang tao. Amen? Common din po na nangyayari po yan sa mag-asawa na parang nagsisigawan sila pagkatapos ng mangyari, okay na ang lahat. Hindi na pinag-usapan, pero yung pain, nandun pa rin. Pero yung galit, yung pait, nandun pa rin. Kaya konting kanti lang, sasabog ka na. Totoo po ba yun ang nangyayari sa mag-asawa? Totoo po yun, di ba? Yung kailangan mo ng pag-usapan, kailangan mo ng liwanagin. Kasi sabi nga po sa Biblia, huwag mong hayaan na lubugan ka ng araw na hindi ka nagpatawad. Amen? Kasi kailangan natin magpatawad talaga eh. Yun daw po yung mga bagay na yun na merong blind forgiveness. Ano pa daw po yung three kinds of forgiveness? Number 2 po, expectant forgiveness. Yung una po natin ay sinasabing blind forgiveness. Itong number 2 na to, expectant forgiveness, ito naman daw po yung parang may mga requirements. Yung parang may biodata. Yung parang kailangan buong details mo, ibigay mo. Tama po ba? Sabi po dito, the sin of action can never be far from our mind. Sabi po ito, there is prerequisite for you forgiveness. Yung parang meron kang requirements bago mo patawad ang kapatid mong ito, bago mo patawad itong nagkasala sa iyo, may requirements ka kapatid. Ibig sabihin yan, expectant forgiveness. Amen? You require the offender to show sign of change before you forgive. Yung parang, sorry magbago ka muna. Kumbaga, magbago ka muna. Kumbaga, so there may requirements. Amen? May requirements. Kumbaga, bago mo ibigay yung pagpapatawad mo, kailangan magbago ka muna. Makita ko muna yung pagbabago mo. So, ibig sabihin, expectant forgiveness. Hindi mo siya kayang patawarin. Yung parang sinasabi mo na, hindi kita mapapatawad hanggat hindi kita nakikitang nagbabago. May requirements, kapatid. Amen? Ibig sabihin niya, expectant forgiveness. Hindi kita kayang patawarin. Hindi ko matatanggap yung sorry mo. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Kasi bakit kailangan makita kita munang nagbabago bago kita patawarin? Bago mo pala ibigay ang pagpapatawad mo, kapatid, may requirements ka. Ibig sabihin niyan, expectant forgiveness. Amen? Yung parang kung titignan natin, okay naman, di ba? Yung parang, hindi kita muna patatawarin na, hindi ko matatanggapin yung sorry mo hanggat di kita nakikita magbabago. Pero kung titignan natin, okay naman, pero sa mata ng Diyos mali. Kasi sa tao lang may requirements, pero sa Lord walang requirements. Kung tayo nga kaaway ng Diyos, kung tayo nagkasala, hindi naman sinabi ng Lord, magbago ka muna bago kita iligtas. Sinabi po ba sa atin ng Lord? Hindi po, di ba? Walang requirements ng Diyos. Pero tayo mga tao may requirements eh. Pag may nagkasala sa'yo, magbago ka muna bago kita patawarin. Magbago ka muna para mawala yung galit sa puso ko. Yun daw po yung may mga expectants forgiveness. Yung parang katulad na lang sa mag-asawa po yan. Lagi ko po sinasabi sa mag-asawa kasi ito po talaga nangyayari. Pero okay po kami ni Pastor. Hindi po kami nag-aaway. Sweet nga po kami. Charot.
Amen? Lahat naman po ng mag-asawa na pinagdadaanan po yan. Pero sweet naman po talaga kami. Hindi lang halata. Amen? Yan. Parang katulad po sa mag-asawa, kadalasan po, di ba, hindi agad binabati. Kumbaga parang hindi pinapansin, parang sinabi, magbago ka muna, bago kita pansinin. Magbago ka muna, loves. Magbago ka muna, Han, bago kita patawarin. May expectant forgiveness. Ganun po ba tayo sa ating mga asawa? Walang nakareact. Di ba? Kumbaga, bago kita batiin, magbago ka muna. Para makita mo talaga yung sakit na ginawa mo sa akin. Amen? Tawa sila ng tawa. Glory to God, Jesus. Yung parang gusto mo pa alam sa Kanya, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo talaga sa ginawa mo. Kasi hindi kita kagad babatiin. Galit ako sa ginawa mo. Hindi kagad kita papansinin. Bahala ka sa buhay mo. Magbago ka muna. Di ba minsan ganyan sa mag-asawa? Kasi gusto mo pa alam na galit ka sa Kanya. Bakit? May requirements. Gusto mo, magbago muna yung may gumawa sa yung pagkakasala para patawarin mo. Expectant forgiveness. Amen? Pero ano po sabi ulit ng Bible? Sabi po ulit ng Bible dito, huwag mong hayaan lubugan ng araw. Pero lubog na tayo sa kahihiyan. Hindi pa rin tayo napagpatawad. Sabi ng Bible, huwag mong hayaan na lubugan ka ng araw. Ano po ibig sabihin? Huwag mong hayaan na lubugan ng araw na may galit ka sa puso mo, kapatid. Kasi tignan niyo po, lubog na tayo sa kahihiyan, pero hindi pa rin natin pinapatawad yung asawa mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo. Si Marites ba yan? Si Marisol ba yan? Hindi mo pa rin mapatawad. Sabi po ng Bible, huwag mong hayaan na lubugan pa ng araw. Amen? Minsan, lubog na tayo sa kahihiyan, di pa natin sila pinapatawad. Hindi agad-agad pinapatawad hanggat di mo nakikita ang pagbabago. Expectant forgiveness. May requirements ka para sabihin mo, magbago ka muna. Magbago ka muna bago kita patawarin. Expectant forgiveness. Ang question ko po ngayon sa gabing ito, kaya po ba natin baguhin ang ating asawa? Question po, kaya po ba natin baguhin ang asawa natin? Kaya po ba natin baguhin yung ating kapatid? Kaya po ba natin baguhin ang ating kaibigan? Kaya po ba natin baguhin ang ating ka-churchmate? Kaya po ba natin baguhin yung ating anak? Yung ating magulang? Kaya po ba natin sila baguhin? No, hindi po. Amen? Reality check po. Maging ang sarili natin, hindi naman natin kayang baguhin. Totoo po. Kaya bakit gusto mo baguhin yung kapatid mo? Bakit gusto mo makita muna yung pagbabago ng asawa mo? Bakit kailangan may requirements ka muna? Bago kita patawarin, magbago ka muna. Ang tanong, kaya po ba natin sila baguhin? Reality check po sa ating sarili. Mismo tayo, hindi natin kaya ang sarili natin baguhin. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Amen? Amen. Aamin po ako dyan. Sino po aamin? Ako, taas kamay, aamin po ako. Amen. Glory to God. Aamin po ako. Kaya nga po, hirap ako dito eh. Pero glory to God, nagbibigay pa rin po ang Lord ng mensahe. Kasi gusto ng Lord, meron siyang kinakausap sa gabing ito. Hindi lang po ako yung kinausap niya, marami po kinakausap sa atin sa gabing ito. Dalangin ko po, I declare sa pangalan ng ating Panginoong Sus, lahat po tayo makakalaya. Amen? Aamin po ako dun sa bagay na yun. Yung kapag wala po yung habag ng Diyos, hindi po talaga ako makakatayo dito. Kasi ako rin po ganun eh, magbago ka muna. Bala ka. Hindi kita patatawarin. Hindi kita papansin hanggat di ko nakikita yung pagbabago. Ginagawa mo yan, bahala ka sa buhay mo. Aamin po ako dyan. Pero alam niyo po, hindi ako makakatayo dito dahil sa habag ng Diyos. Hindi ako makakatayo sa harapan niyo kundi sa habag ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kahit po ako hirap. Ang hirap, di ba? Yung parang sinasabi natin, minsan nga pag New Year nga lang, pag sinasabi natin, di ba, may New Year resolution tayo, di ba? Pag sinasabi, ay sa New Year, pagdating ng New Year, sasabihin ko, magda-diet na ako. Pero hindi naman natin ginagawa. Walang pagbabago. Amen? Sino po dito yung nag-New Year resolution? Sabi niya, magda-diet na ako para pumayat ako. May nagbago po ba?
Di ba ang hirap? Hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang gawin. Ako ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko yan, ay pagdating ng 2021, 2022, 2023, napakataba ko pa rin. Sabi ko, magdadayet ako, Lord, magdadayet na ako, gusto ko nang pumayat. Pero hindi ko mabago-bago kasi ang hirap. Ganon din po sa ating buhay. Ganon din po sa ating pain. Ganon din po sa galit. Ganon din po sa ating mga sama ng loob. Ang hirap baguhin. Pero pag tayo naman nasa pangalan ng ating Panginoon at tayo lumalapit sa Kanya, walang mahirap sa harapan ng Diyos. Amen? Napakahirap tayo bilang tao tayo. Pero ang Diyos na kinikilala natin, sabi niya, walang mahirap para sa akin. Amen? Amen? Sabi pa nga, kahit anong kamandag ng hindi pagpapatawad, kayang palayasin ng Diyos yan. Amen? Kasi totoo lang po, ang hirap ng mundo talaga baguhin po talaga. So, ibig sabihin po niyan, expectant forgiveness. Amen? Amen. Alam niyo po kapatid, pag meron po tayong expectant forgiveness, ang kategory po natin sa ating puso, you can never forgive, church. Kung meron kang expectant forgiveness, yung category sa puso mo, church, kailangan mo ng forgiveness. Kailangan mo mag-forgive. Tandaan niyo po yan, kapag may laging requirements ka, hindi ka makakapagpatawad. Iipunin mo lang ng iipunin yan. Pag may requirements ka para patawarin mo ang kapatid mo, patawarin mo yung asawa mo, patawarin mo yung ka-churchmate mo, pag may requirements ka, hindi ka makakapagpatawad, kapatid. Hindi mo maibibigay yung forgiveness. Kaya dapat walang requirements. Amen? Nang ikaw ba na niligtas ng Diyos, hinanapan ka ba ng requirements ng Lord? Hindi po, di ba? Tayo po ay pinalaya at tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi bakit po? Pag may requirements ka, iipunin mo lang talaga ang sama ng loob. There is a reason why God is giving message to us. Kumbaga sa gabing ito, may reason ng Lord eh. May purpose ang Lord. This is a given message to us. Maging sa akin, may ginawa ang Diyos. Ibig sabihin sa gabing ito, kinakausap tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Kapatid, may reason ng Lord siguro kung bakit binigay yung message na to. Kung bakit binigay sa atin ng Lord, siguro may kinakausap ang Diyos sa gabing ito. Amen? Kasi kailangan po yan, nakausapin tayo ng ating Panginoong Hesus. If you are category like forgiveness, expectant forgiveness, you can never really forgive truth. Pag meron kang category sa forgiveness mo na may expectant forgiveness, yung merong blind forgiveness, hindi mo talaga makukuha yung tunay na pagpapatawad. Amen? Kailangan po talaga yun. Kailangan wala tayong blind forgiveness. Wala kang requirements sa pagpapatawad kasi ang Diyos, hindi siya nagbigay at di siya nangingi sa atin ng requirements para tayo patawarin. So kapatid, dapat sa gabing ito, kung kinakausap ka ng ating Panginoong Hesus, tanggalin mo na yung blind forgiveness. Tanggalin mo na yung requirements. Yung may requirements ka sa pagpapatawad. Kasi bakit po? Sabi po sa number 3, sa 3 kinds of forgiveness, divine forgiveness. Ano po ba yung divine forgiveness na yan? Sabi po, means that we no longer demand that the offender be changed as a prerequisite for our pardon. Sabi po dito, hindi po natin require yan. Kumbaga sinasabi natin, pinagpapasa Diyos ko na yan. Kasi pag divine forgiveness, hindi mo require yan. Wala kang requirements. Bagkus pinapasa Diyos mo yan. Kasi bakit? Yung divine forgiveness, walang ibang makakapagbigay niya kundi si Yesu Cristo lang. Amen. Amen? Amen po? Kaya sabi po, di ba, pag may requirements ka o hindi mo required yan. Kumbaga sinasabi mo, pinagpapasa Diyos ko na lang, Lord, kung anong meron sa aking puso. Bakit po? You know, parang mature sa spirit, you know, holy mature spirit-filled Christian. Sabi po daw, you know, holy mature spirit-filled Christian, person in exercise divine forgiveness. Pag ikaw daw po pala ay filled ng Holy Spirit, filled bilang isang Kristiyano ng banal na Espiritu, ibig sabihin yan, exercise mo, gawin mo
ma-exercise mo Amen. ang divine forgiveness. Amen. Amen? Amen. Kailangan po natin yan. Bakit? Why? Biruin niyo po, lahat ng ginawa sa'yo, kakalimutan mo. Lahat ng ginawang pait, lahat ng sakit na ginawa sa'yo, kakalimutan mo na lang. Bakit? Sinasabi mo, Lord, I forgive him. Yan yung ine-exercise mo, yung divine forgiveness. Amen po. Amen. Napakahirap, di ba? Na parang ang sakit ng ginawa ng taong ito sa akin, pero biruin niyo po. Dahil gusto mo i-exercise yung divine forgiveness at filled ka ng Holy Spirit, kakalimutin mo ang lahat ng bagay na sakit na ginawa sa'yo ng kapatid mo. Amen? At sinasabi mo, Lord, I forgive him. Kasi minsan ganito po tayo magpatawad eh. Yung parang, yung parang humingi ka na ng tawad, siya pa yung galit. May naranasan po ba kayong ganyan? Di ba may ganun po? Ikaw na yung humingi ng tawad o siya na yung humingi ng tawad, pero ikaw pa yung galit, siya pa yung galit. So minsan, ibig sabihin po, ikaw na nagpapakumbaba, ikaw pa yung may kasalanan. Totoo po ba? Yung parang hindi niya tanggap yung ng paghingi mo ng forgiveness sa kanya. Yung parang sinasabi mo na, ay sige, bahala na siya. Hindi na lang ako magpapatawad kasi hindi naman niya tinanggap yung paghingi ko ng tawad sa kanya. No, kapatid, dapat exercise mo yung divine forgiveness. Kahit sabihin mo na hindi niya tinanggap yung pag-ask mo ng paghingi ng tawad sa kanya, tanggapin mo pa rin siya. Amen? Exercise mo yung divine forgiveness. Bakit? Kasi yan yung filled the Holy Spirit. Pag meron kang divine forgiveness, filled ka ng Holy Spirit. Amen? Ano po yung point ko po dito? Ano po ba yung pinupoint ko po dito sa sinasabi ko po? Kasi it is case before God. Hindi ka sa Kanya nagsusulit eh. Amen? Kasi dati po tayong may kaso sa Panginoon. Dati tayong humarap na may kaso sa Panginoon. Dati tayong humarap na may pagkakasala sa Panginoon. Dati rin tayong marumi sa pagharap natin sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, sabi ng Lord, magpatawad ka. Amen. Kaya kung hindi ka magpapatawad, hindi ka sa taon yun na may pagsusulit, kundi sa Panginoon. Amen? Sabi po, hindi ka sa tao, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, hindi sa asawa mo, hindi sa kapatid mo. Kay Lord ka magsusulit, kapatid. Hindi sa nanay mo, hindi sa kapatid mo, hindi sa kaibigan mo. Pag hindi ka nagpatawad at wala sa'yo ang divine forgiveness, sa Diyos ka magsusulit, kapatid. Amen. Yung nagsasabi na parang, pinatawad ko na siya. Okay naman eh, pinatawad ko na siya. Hindi ko naman siya patatawarin kasi hindi naman niya tinanggap yung pag-ask ko sa kanya. Hindi ko rin siya patatawarin. So ano po magandang gawin? Yes, Lord, magpapatawad po ako. Yes, Lord, I forgive him. Yes, Lord, magpapatawad ako, Lord, kahit anong sakit, kahit ayaw niya tanggapin yung paghingi ko ng tawad, Lord, hihingi ako ng tawad sa iyo, Lord. Minsan ganito pa naman tayo eh. Ay, hindi niya tinanggap yung aking paghingi ng tawad. Bahala siya sa buhay niya. Sana masagasaan na siya ng eroplano. Huwag ganon, kapatid. Amen, di ba? Pag hindi mo kasi nakita, na, parang hindi niya tinanggap yung paghingi mo ng tawad, paghingi niya ng tawad sa'yo, sinasabi mo, bahala ka sa buhay mo, masagasaan ka sana ng eroplano. Wow, paano kaya sasagasaan yung season ng eroplano? Nasa taas, nandito yung tao. Amen? Pinatawa ko lang kayo. Amen? Huwag ganong, kapatid. Kahit hindi ka tinanggap yung paghingi mo ng tawad, exercise mo yung divine forgiveness. Yung kapag minsan, ganito pa, minsan nangyayari, minsan natutuwa ka pa na merong mangyari doon sa kinaiinisan mo. Huwag ganong, kapatid. Magkakasala ka sa Panginoon. Huwag kang magagalak na merong hindi magandang mangyari doon sa taong kinaiinisan mo, magkakasala ka sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? So bakit? Kailangan talagang bantayan natin yung heart natin. Amen? Kapag merong naggawang hindi maganda sa'yo, forgive right away. Amen. Kailangan kahit hindi maganda ang ginawa sa'yo, forgive him. Magandang gawin mo, forgive
forgive, forgive. Yun ang magandang gawin. I pray, I declare sa gabing ito, yung pain na yon, yung sama ng loob na yon, yung experience natin sa mga buhay, talagang mahirap i-deal. Alam niyo po, sa gabing ito, I declare sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng divine forgiveness. I declare sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, divine forgiveness. Divine forgiveness! Divine forgiveness! I declare in the blood of Jesus! Yan ang kailangan natin. Divine forgiveness. Amen? But one way forgiven po talaga, yung pagtanggal talaga ng sting, yung pagdideclaration po natin eh. Habang dinideclare mo, habang pinadideclare mo, I forgive him, yung sting na yon, unti-unting nawawala. Alam niyo po, ganun talaga ang revelation po ng Lord sa misaheng ito, kasi yun po yung misahe sa akin ng Lord eh. Every time na tayo pala dinideclare natin, Lord, I declare, alam niyo po, unti-unting nawawala yung sting, unti-unting nakakalaya, unti-unting nakakabangon, unti-unting lumalakas sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Yun yung mensahe sa akin ng Lord. Every time pala na dinideclare mo, Lord, I forgive him. Lord, gusto kong magpatawad. Every time na dinideclare ko sa pangalan ng Panginoong Hesus, yung sting nawawala. Unti-unting nakakalaya. Kasi bakit po? Lumaki po ako ng so many unforgiveness sa aking puso. Lumaki po ako yun kasi bakit po? Lumaki ako nang may galit sa magulang ko. Kasi dumating po yung time na gusto kong mag-aral. Pero yung magulang ko, hindi kami pinag-aaral. Kasi ang magulang ko, lagi silang nasa madyungan, nasa tongitan, nandun sa bingguhan. Kami naman po, kami magkakapatid, gusto namin mag-aral. Sabi ko, Lord, sabi ko po niya sa sarili ko, hindi ko pa kilala ang Lord, sabi ko, gusto kahit man lang high school, makagraduate ako. Alam niyo po ginawa ko? Lumaki po ako nang may galit sa magulang. Hanggang sa ginawa ko, ako po yung nag-working student. Para lang po ako makatapos ng 4th year high school, nagtatrabaho po ako. Para lang may pambaon, meron lang po ako matustusan sa aking pag-aaral. Hanggang sa nakagraduate naman po ako. Pero yung galit, nandun pa rin. Hanggang sa dumating ang time na nakakilala po ako sa Panginoon. Yung time na napangasawa ko po si Pastor, hindi ko alam, yung pamilya po nila ay puro Christian. Yung tiyahin niya, pastora, yung kapatid niya, pastor. Lahi po nila na Kristiyano po sila. Samantalang ako ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero dinala ng Lord po dun sa time na yon. Hanggang sa dumating yung time, yung galit na yon, na nakakilala ako sa Lord, nakalaya ako doon. Pinalaya ako ng Lord. Yung galit ko po sa magulang ko, natanggal po yon. Kasi bakit po? Kung hindi po nangyari yung bagay na nakilala ko po ang Diyos, hindi po ako makakarating sa bagay na ito. Hindi man po ako nakapag-college, graduate naman po ako ng high school, pero alam niyo po, mas daig ko pa po ang nag-college. Bakit po? Ang kayamanan ko si Jesus. Ngayon dumating po naman yung time na siguro, test forgiveness, tinitest po talaga ng Lord yung forgiveness. Kasi bilang isang Kristiyano, tinitest po talaga ng Lord yung forgiveness po natin. Amen? Siguro po dumating yung time na 2015, February 18, 2015, na merong tines ang Lord sa puso ko. Tines ng Lord yung forgiveness ko. Hanggang saan ito yung dumating sa akin, nagalit ako ng todo. Lahat ng galit muling umusbong. Lahat ng galit muling tumubo. Dumating yung time hanggang sa tuloy-tuloy pa rin ako naglilingkod sa Panginoon na wala po yung galit na yon. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Hanggang sa tines na naman ng Lord yung forgiveness ko. Ang Lord mahilig talaga mag-test. Hanggang sa dumating July 23, 2021, mas grabe yung talagang sakit
sakit, yung galit, yung sama ng loob na dumating sa puso ko yung time na yon. Yung nagbigay sa akin ng sobrang tigas ng kalooban, sobrang tigas ng puso. Yung July 23, 2021, talagang nagbigay po sa akin ng sakit po yung bagay na yon. Tapos hanggang sa sinabi ko, ayoko na, suko na ako. Hanggang sa pinalipas ko ulit. Kasi sabi ko, Lord, naglilingkod ako sa iyo, Lord, test mo lang ito, Lord. Hanggang sa unti-unting nawala lahat kasi dinideclare ko sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nawala lahat yung sakit na yon. Hanggang sa nakalaya ulit ako, hanggang sa eto dumating na naman, tines ulit ng Lord yung forgiveness ko. Sabi ko, grabe ka, Lord. Ilang beses mo ba akong ititest? Ilang beses mo ba akong sasaktan? Ilang beses ba kailangan madurog yung puso ko, Lord? Para masabi mo, Lord, na sa'yo ko. Pero alam niyo po, tinis pa rin ng Lord yung puso ko. Dumating yung time na May 10, 2023. Ito po yung talagang tumurog sa puso ko. Talagang sakit. Talagang durog na durog ako. Yung pain. Hindi ko talaga makalimutan yung May 10, 2023 na yun. Pero sabi ng Lord, burahin mo yan sa isip mo. Yun talaga yung nagbigay ng sobrang galit sa akin. Yun talaga yung nagbigay ng katigasan ng kalooban ko na kahit salita ng Diyos, hindi ko na pinakikinggan. Ni kahit si pastor, hindi ko na pinakikinggan. Ito yung nagbigay sa akin ng sobrang sakit. Sabi ko, Lord, ilang beses mo pa akong ititest. Ilang beses mo pa akong sasaktan. Ilang beses ko pa kailangan umiyak. Ilang beses kailangan ko pa talaga nang durugin mo yung puso ko. Lord, di ko na kaya. Suko na ako, Lord. Sabi ko, Lord, bibitaw na ako. Di ko na kaya, Lord. Puro sakit. Puro pain. Ganito ba talaga yung naglilingkod? Sabi ko sa Lord. Hanggang sa dumating ng time, nag-declare ulit ako, Lord. Sabi ko, gusto ko magpatawad. Gusto ko makalaya. Gusto ko tanggalin, Lord, yung lahat yung sakit. Lahat yung pain. Palayain mo ako, Lord. I declare sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Sabi ko sa Kanya, sinisigaw ko gabi-gabi. Lord, pinapatawad ko na siya. Lord, pinapatawad ko rin taong ito. Lord, pinapatawad ko sila lahat. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko makalaya. Sabi ko, Lord, anong test pa? Anong test pa, Lord, yung ibibigay mo sa akin? Tinitest mo lagi yung forgiveness ko. Sabi ko, Lord, kailangan ba ganito? Sabi ko sa Panginoon. Alam niyo po, may reason ng Lord. Kahit pala dumating sa buhay mo yung nayanig yung heart mo, nayanig yung faith ko, nayanig yung heart ko. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kahit gano'n nangyari sa buhay ko, kahit puro test yung ginagawa sa akin ng Lord, yung forgiveness, kasi nga po, nang hindi ko pa nakakilala ang Lord, punong-puno lang ng galit ang puso ko. Alam niyo po ba, may reason ng Lord kung bakit pala ginawa sa akin ng Lord yung test na yun. Yung 2015, 2021, etong 2023 na to, may reason pala ang Lord kung bakit ginawa sa akin yun. Sabi ng Lord, anak, pinagtitibay ko lang naman yung pananampalataya mo eh. Pinagtitibay lang kita. Kaya ako tinitest yung forgiveness mo. Kaya ako tinitest yung puso mo. Pinagtitibay lang kita kung sa akin ka pa rin. Na kahit ganito ibinigay ko sa'yo, bibitaw ka ba sa akin? Tinitest lang naman kita, anak eh, kasi gusto ko sa akin ka pa rin. Na kahit masakit yung nasa puso mo, kahit yung pain na yan, kahit sabihin mo durog na durog ka na, may reason ako kung bakit ko ginawa sa'yo yan. Pinagtitibay ko lang naman ang pananampalataya mo. Habang binabattle ko po ito, ang message po sa akin ng Lord, i-declare mo lang. I-declare mo lang, I forgive him, I forgive him. I-declare mo lang, makakalaya ka. Alam niyo po, sabi ko, Lord, thank you. Yung una, mild. Yung pangalawa, medyo matigas. Nang pangatlo, solid. Sabi ko, Lord, durog na ako, Lord eh.
Ilang beses na, Lord, durog na ako, sabi ko sa Panginoon. Sabi sa akin lagi ng Lord, I declare, pinagtitibay lang kita. Pinagtitibay lang kita. So kapatid, ano po mensahe ng Lord? Na kahit ano palang pagdaanan mo, at durog na durog ka na, at kahit ano palang sakit at pain na dinanas mo sa buhay mo, pinagtitibay lang pala ng Lord ang pananampalataya mo. Kaya kailangan may divine forgiveness tayo. Spirit at filled tayo ng Holy Spirit. Ibig sabihin, kahit durog ka na, huwag kang bibitaw sa Lord. Pinagtitibay ng Lord ang pananampalataya mo, Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko sa Lord, thank you, Lord. Kasi kung hindi mo sinabi sa akin to, Lord, kung hindi ibinigay ng Lord yung mensaheng ito, baka hindi nyo na po ako kasama. Baka iniwan ko na po ka, Lord. Iniwan ko na kayo, baka na-miss nyo ako. Pero alam nyo po, hindi ako nagpadaya sa kaaway. Sabi ko, Lord, I declare, tatayo ako. Muli akong babalik sa'yo. Muli akong sasamba sa'yo. Muli kong ibabalik yung init ng pag-ibig ko sa'yo. Muli akong babalik sa paglilingkod sa'yo. I declare, sabi ko sa Lord, Lord, dinideclare ko, Lord, nagpapatawad na ako, Lord. Palayain mo na ako, Lord. Gusto ko, Lord, yung divine forgiveness. Yan yung sinasabi ko lagi sa Lord gabi-gabi. Hanggang sa dumating ng time, ito yung binigay ng Lord. Ito yung test of forgiveness. Yung pala, meron lang gustong gawin ng Lord. May pinakita sa akin ng Lord dito. Kahit ano palang pagdaanan natin sa buhay, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin niya, pinagtitibay ka lang. Kasi walang naglilingkod sa Lord na hindi dumadanas ng bagay na yan. Kasi pag hindi mo napagtagumpayan, talo ka, kapatid. Talo ka. Kaya alam niyo po, lagi ko po sinasabi sa puso ko, sabi ko, declare in your heart that you forgive them. Dinideclare ko lagi sa puso ko yan. Every time na ako po yung nagpipray, I forgive him, sabi ko, Lord. I forgive him. Sabi pa sa akin ng Lord sa mensaheng ito, para makalaya ka, para maging matatag ang pananampalataya mo sa akin, kahit durog ka na, by mention mo yung name sa akin. Sabi ng Lord, i-mention mo yung name sa akin. Sabihin mo, pinapatawad mo na siya. Alam niyo po, gabi-gabi yung po yung ginagawa ko. Sabi ko, Lord, Lord, I declare, Lord, pinapatawad ko na siya. Sabi ng Lord, i-mention mo. I-mention mo yung pangalan ng taong nagbigay ng sama ng loob sa'yo. I-mention mo sa harapan ng Diyos para bakit palayain ka ng ating Panginoong Hesus. I forgive him. Sabihin mo sa Lord, I forgive him. Ganon po dapat araw-araw ang ginagawa natin. Dumaan yung months, dumaan yung years. Ako po ay nagpatawad po. Hanggang sa ako po'y dumating yung time, ako'y nakalaya sa Lord at nawala po yung aking galit. Nawala yung pagiging prison ko doon sa sama ng loob na yun. Sa every time na tayo po nagdi-declare sa Panginoon, nawawala po yung mga bagay na yun. Dapat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sinasabi natin, forgiveness. Bakit po? Forgiveness, sabi po dyan, forgiveness bring the forgiver. Number 1 po, peace of mind. Masarap na yung tulog mo, may peace of mind ka na. Number 2, free us from corrosive anger. Ano po ba yung corrosive anger na to? Ito po yung corrosive anger means po yung sumisira. Number 3, enabling you to heal and move on with your life. Bahala, parang bang sinasabi, bahala ka dyan, basta ako, pinatawad na kita, maligaya na akong maglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Forgiveness is a powerful force if enable communication, heal, wound, and resurrect reconciliation. Baka may pinapaalala sa'yo ang Diyos. Baka nandito lang siya, baka nasa bahay mo lang siya, nasa paligid mo lang siya, hindi mo pa siya kinikibo. So for many years, hindi mo pa siya kinikibo. And Lord, reminders po sa gabing ito, pinapaalala po sa atin ng Diyos sa gabing ito, isuko mo na yan, Panginoon. Isuko mo na yan sa Panginoon. Bakit? Maraming gustong ibigay ang Lord sa iyo. Kaya lang kung bakit hindi maibigay at matupad ng Lord, kasi merong harang, merong kaaway, merong balakid.
merong kasalanan na humaharang para hindi tayo magkaroon ng forgive. Forgiveness is a metamorphosis from victim to healer. The process is both emotional and logical. It's not necessarily easy but is possible. Yung parang marami na talagang nangyari sa atin pero alam mo, nakakasira sa atin pero sa harapan ng Diyos kailangan buo pa rin ang ating forgiveness pagdating sa Lord. What man can do to you will never destroy you. It is how you're going to react that will destroy you. Sabi ito, kahit anong gawin ng kaaway sa'yo, kahit anong gawin ng pag-aasar ng tao sa'yo, hindi ka kayang sirain, hindi ka kayang gapiin, hindi ka kayang tinagin. Amen po? Kung paano tayo nagre-response na magbigay ng forgiveness, dapat kahit ganun po ang ginagawa sa atin ng kaaway, dapat ganun tayo mag-response, dapat forgiveness pa rin po ang ibibigay natin. Yun po yung mag-e-expel po sa atin. Solid tayo pagdating sa Lord. Pag solid ka sa Panginoon, ang puso mo sa Panginoon, walang anumang makakasira sa iyo. Pag solid ang puso mo sa Panginoon, solid ang pananampalataya mo sa Panginoon, walang kamandag ni Satan na pwedeng tuminag sa iyo, walang kamandag ni Satan na pwedeng sumira sa iyo. Pag solid ka sa puso mo pagdating sa Lord, walang kamandag ni Satan na sisira at titinag sa paglilingkod mo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Sa gabing ito, kung meron kang binabatel, kung meron kang galit, kung meron kang sama ng loob, ang gusto ng Lord, forgiveness. Gusto ng Lord, forgiveness. Pag meron kang forgiveness sa harapan ng Diyos, hindi ka kayang tinagin at sirain ng kaaway nito. Inaanyayahan ko po kayong tumayo sa gabing ito. Kung gusto mong makalaya, gusto ng Lord, gusto mo tanggalin ng Lord yung bagay na yan, i-declare mo sa Lord, i-pray mo lagi sa Lord. Gusto mo makalaya sa gabing ito, declare mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gusto mo makalaya, gusto mo tanggalin lahat ng meron sa puso mo, kausapin mo ang Diyos sa gabing ito. I-declare mo sa Lord, Lord, forgiveness. I declare forgiveness. Panginoong Hesus, dinideclare ko sa gabing ito, idalay mo ang forgiveness. Huwag kang papayag na hindi mo tatanggalin ang sama ng loob at galit sa puso mo. Dalangin ko, mga kapatid, tayo'y makalaya. Palayain tayo ng Diyos sa gabing ito. Pray! Declare mo sa Panginoon. Declare mo sa ating Panginoong Hesus. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Hesus. Dinideclare namin sa gabing ito, forgiveness. Idalay mo yung forgiveness. Tanggalin mo ang Panginoong Hesus sa gabing ito, yung unforgiveness na yan. Yes, Lord. Sumalapit kami sa iyo, Panginoong Hesus. Tanggalin mo yung pain. Tanggalin mo yung galit. Tanggalin mo yung bait. Sa gabing ito, kapatid, kung gusto mong makalaya, kung meron kang kasamaan ng loob sa gabing ito at nandito siya, pwede mo siyang yakapin. Pwede mo siyang lapitan. Forgiveness. Divine forgiveness. Kung filled ka talaga ng Holy Spirit, hindi ka papayag na hindi ka makalaya sa unforgiveness na yan. Sa gabing ito,
Kung meron kang nakaalitan, meron kang nakasamaan ng loob, o meron kang galit na meron sa puso mo, i-declare mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kung meron man dito sa kasamahan natin, na nakaasaran mo, nakainisan mo, nakagalit mo, lapitan mo siya. Huwag kang mahiya. Huwag kang papayag na harangan ka ni Satan. Ang gawin mo sa gabing ito, palayain mo ang puso mo. Lapit tayo sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Yes, so Lord God. Lumalapit po kami, Lord, sa gabing ito, Panginoong Hesus. Palayain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Idaloy mo yung forgiveness, Panginoong Hesus. Pinapatawad na namin, Lord, lahat yung nagkasala sa amin. Turuan mo kami magpatawad. Tanggalin mo, Lord, yung unforgiveness sa puso namin, Panginoong Hesus. Yes, the Lord God Jesus. Yes, the Lord. I declare sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, I declare in the blood of Jesus, makakalaya ang lahat sa atin. Unforgiveness, come out. Hindi marunong magpatawad, come out. Robo-robo, sakarayaha. Shikaraya, berebe, sakarayaha. Unforgiveness, come out. Katigasan ng puso, come out. I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. Robo-robo, sakarayaha, sakarayaha. Shikala, berebe, sakarayaha. Kung may galit ka sa kapatid mo, lapitan mo, yakapin mo. Huwag kang papayag na harangan ka ni Satan. Durugin mo yan, kapatid. Durugin mo yan. I declare. Lahat ng galit, come out. In the name of Jesus. Unforgiveness, come out. Durugin mo ang puso mo. Durugin mo yung puso mo. Padulog mo sa Lord yung puso mo. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Napatawad na kita yang. Masarap makalaya. Masarap makalaya, kapatid. Kung meron kong kasamaan ng loob, alam ko bawat isa sa atin meron. Ba't di mo lapitan at yakapin yung kapatid mong ito? Masarap makalaya. Huwag kang papayag na kulungin ka ng kaaway sa bagay na yan. Palayain mo yung sarili mo, kapatid. Ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Sige. Thank you, Lord. Binasag mo ang puso ng mga kabataang ito, Lord.
Masarap makalaya, kapatid. Huwag kang papayag na ikulong ka ng kaaway sa galit na yan. Hindi mahirap humingi ng tawad. Hindi mahirap na lumapit sa nakasamaan mo ng loob. Iparamdam mo yung love. Kasi pinaramdam ng Lord sa'yo yung love eh. Niligtas ka. Thank you, Lord. Idaloy mo, Lord, yung forgiveness. Salamat, Lord. Binasag mo ang bawat puso ng bawat isa. Thank you, Lord God. Huwag kang papayag na ikulong ka ng kaaway sa bagay na yan. Inuulit ko, kapatid, kung meron kang galit at sama ng loob sa iyong kapatid, hindi mahirap na lumapit sa iyong kapatid. Hindi mahirap. Hindi mahirap na humingi ng tawad. Hindi mahirap yan. Salamat sa iyo, Lord. Salamat, Lord, pinalaya mo ang bawat isa. Salamat, Lord, may purpose ka pala, Lord, kung bakit binigay mo yung topic na ito. Salamat, Lord. May pinadurog ka lang sa amin. Salamat, Lord, dinurog mo yung bawat puso namin, Lord. Salamat, O God. Pinapatawad na namin, Lord, lahat yung nagkasala sa amin. Pinapatawad na namin at lahat yung nagbigay ng sakit sa puso namin, Lord. Hindi mahirap magpatawad, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, idinideklara ko po, Lord, sa pangalan mo. Idinideklara ko po, Lord, in the blood of Jesus. Idaloy mo, Panginoong Jesus, yung forgiveness. Idaloy mo yung forgiveness sa church na ito. Idaloy mo ang forgiveness bawat isa sa amin. Idaloy mo ang forgiveness sa bawat puso ng bawat isa. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Higit sa lahat, Lord, lahat ng may galit, lahat ng may pain, lahat ng may pahit sa puso, Lord, I declare in the name of Jesus, forgiveness! Forgiveness! Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo, O God. Salamat po ng marami sa iyo, Lord. Malaya na kami, Lord. Malaya na ako, Lord. Malaya na ako, Jesus. Malaya na kami, Jesus. Malaya na kami sa gawa ng kaaway. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Lord, ang marami, Panginoon. Binasag mo ang bawat puso ng bawat isa. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Lord, higit sa lahat, Lord, huwag mo na pahintulutan, Lord, na muli itong umusbong, Lord. Putulin mo na to ng todo, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Lord, mas lalo mo kaming pagtibayin. Mas lalo mo, Lord, palaguin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo sa gabing ito, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord, sa mensahe mo na ibinigay mo sa amin, Lord, na nagbasag ng puso namin, Lord. Salamat, Lord, pinalaya mo kami sa pagkakakulong na sama ng loob, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Hesus, sa gabing ito. Hayaan mo ang lahat, Panginoon, sa gabing ito. Uuwi kami, Lord, na may kagaan ng loob, Lord. Uuwi